This is GV 99.9, top of the hour news. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok pa rin sa GV 99.9 top of the hour news. At inyong napapakinggan at nakakasama ang inyong lingkod, Kiko Barako. At sa mga oras na to mga ka-vibes ay eksklusibo po natin makakapanayam ang Tacloban City Police Office, Public Information Office para sa pagbibigay ng linaw sa ating sa naganap na shooting sa San Jose National High School sa may Tacloban. At kasama po natin sa kabilang linya mga ka-vibes ang tagapagsalita ng TCPO-PIO, si Police Lieutenant Evelyn Lea Diaz. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga naman po at magandang yung programa po. Okay po. Ma'am, ganito po, pwede po ba natin balikan muna ang lahat sa umpisa? Ano po ang pinakaunang impormasyon na natanggap ng Tacloban City Police noong araw ng insidente? At sino po yung nag-report sa insidente? Si ito ba ay isang teacher, estudyante, magulang? Ito po ay na-receive ng ating 911. 911 po ang Tacloban, na-receive ng store sa may Tito Siagadlaw San Jose National High School. This was from Minister na naturang puri. So, after that, na-receive ng 911, kinakalitan ng 911, mapinapamalapit sa na police station and registration mo ng kasi ang ating namang kapulisan ng Civic Station 1 is agad-agad namang nasisquats ng mga kapulisan iron sa paaralan at doon na nag-upisa ang response ng police doon sa incident. Apo. Ma'am, meron ba tayong detalye? Ano yung eksenang dinatnan ng ating mga responders upon arriving doon sa eksena? Marami nang lumalabas ng mga videos ng doon sa paano yung mga sanataan, may nagsiyakan sa labas, merong nagkakapuman pa. And our to it, wali kayo nag-doon sa loob na tumatanong, after yung securities ang namalaman kung sino yung mga nagpapaputok. And eventually naman po ay nalaman nila at ayun nga ay iuro na sa kanila kaya nauri ito sa pagkahuli agad. Oo. So ibig sabihin ma'am, ongoing yung pagpapaputok nitong mga CICL natin nung dumating yung ating responders? Hindi natin matansya kung nagpapapunog ka ba yun o magigina. Pero alam naman natin yung nagpapaning yung mga bata. Hanggang na ikakagol niyan ay nagpapaputok doon. Iba naman po yung nagpapaputok at nagpaputok. Iba, like kung nagpapaputok, gawi pa kung nagpaputok, kasunod na. So siguro sa na rin, makaliguan na rin dahil yun sa nangyayari. Kung pati doon, agarang nakarespond niya natin pulisya na uwi sa pagkahuwi o sa doon sa paaralan. Ma'am, ganito po, sa investigasyon po natin, may nakita ba tayong lapses when it comes to security ng school? In fairness naman po sa paaralan natin, they are doing their best na masiguro ang mga estudyante ng paaralan. Pinagay sila na guard sa paaralan. Kaya, I cannot speak while the security measures na ginagawa ng paaralan. So, hindi tayo mga mapag-comment doon sa security measures na ginagawa nila. But, in fairness, siguro naman they have tried their best. Ma'am, base naman po doon sa timeline na inilabas ng ating kapulisan, nakita naman natin na yung ating mga kapulisan ay agaran, agad-agad na umaksyon sa eksena at nakita natin na bandang alas 11 ng umaga nahuli yung ating pangalawang CICL. Ito si alias Nash,
bukod po sa baril, nung nahuli siya, may nakuha rin po sa kanyang isang foldable baton, vest at firearm holster. Totoo po ba ito, ma'am? Yun na nga na recover doon sa bata noong time na nahulog siya at may nag-search na sa possession ng bata. So, ibig sabihin, ma'am, lahat ito ay pagmamay-ari nung tiyahin niya na pulis. Hindi natin masisiguro yan, yung ibang gamit. Na kino-confirm lang yung mga firearm na nakuha doon sa bata. Okay po. Meron ding ma'am, no, mayroon ding video sa social media account na tinuturuan itong ating CICL na gumamit no ng baril. May nabanggit o may statement na po ba itong tiyahin niya na pulis kung bakit niya tinuruan or kung paano ba nakuha itong mga baril na itong ating baril? Yung tungkol doon sa pagtuturo, hindi tayo naman magsasabi na kasi yung ating so, hindi pa natin nakakausap yung director kasi hawak man naman yan na happy result of case. Pero ito rin nga, ngayon sa voluntary form, yung mga doon sa kanyang kwarto. Okay po. So, sa ngayon, ma'am, konfirmado na itong tiyahin na pulis ng ating CICL ay relieved na sa pwesto. Yes po, yes po. Opo. Inimbestigahan na rin yan ng ating personal. Opo. Ngayon, ma'am, sa investigasyon na may naunang report ba tungkol sa pagbabanta, sa violent behavior, o kaya mga social media posts na pwede nating masabi red flag? Ayun, nawala sa ating linya. Subukan nating tawagan ulit mga ka-vibes, no, yung ating tagapagsalita ng Tacloban City Police Office. Pero sa ngayon mga ka-vibes, no, talagang nakikita natin base sa ating interview, no, kumpirmado na ang ilang detalye. Yan, magandang umaga po, Police Lieutenant. Yes po, pinapakiulit na po, napusod po. Opo, pasensya na po. Ma'am, sa investigasyon may mga nakalap na tayo na yung social media post, may mga violent behavior doon na itong ating CICL ay isa sa mga CICL ay nanonood or may activity ng violent behavior. Ngayon, ano po ang pinaka tinitignan nating motibo sa insidente, ma'am? Yung pinakamatibay, ito ba ay bullying? Ito ba ay yung galing dun sa laro na gore box? Or may impluensya ba ito ng ibang tao o grupo? Opo. Yung mga kumakalat ko ngayon ng mga posting sa social media, yung sa call, i-verify muna yan, nag-confirm na natin yung na mag-verify. Sigurado din ang mga nakapost. Diba, totoo ba yan? O hindi wala? Alam niyo ako, madaling gumawa ngayon na media content. So, i-verify muna yan kung gano'n nga totoo na kanya talaga yan. And then, kung sakaling mapatunayan natin na totoo nga yan, because we will look into also the behavior on that side, which is naman ngayon sa custody ng CWD at mag-undergo ng mga failure ng serious traffic prevention or diverse programs. Kung ma-verify po natin ang lakuan ng mga content, magiging mong kung ano po ang magiging next move natin para po ma-rehabilitate natin yung behavior ng data. Ma'am, pwede ba bigyan nyo kami ng update o status ng ating mga CICL ngayon? Nasaan sila at kamusta ang lagay nila? Yes, oo. As of today, na-file na po yung kaso. So, for 3 counts of murder, suspected murder, and multiple counts of serious physical injury. Na-file po ito kagabi. After which, yung mga bata po ay na-turn over natin sa education welfare dito sa Tacloban.
Okay. Nag-positibo rin sila, ma'am, no, sa paraffin test at saka sa gunpowder. Apo. Sige, ma'am, meron po bang ano ngayon? Ano po ang kumbaga, meron po bang paghihigpit ngayon sa seguridad sa ibang eskwelahan diyan sa paligid ng Tacloban po? Tama yan po. Meron po bang paghihigpit ngayon sa iba pang eskwelahan pagdating po sa seguridad? Yes po. Apo. That's the time the incident happened, mas pinaitin namin yung deployment namin. Nag-increase kami ng personnel. Actually, meron nakatalaga bago pa man namin isa yung flagger. Just preparation na namin yung evidence. What at least 10 minutes of the incident, sabi nagdagan namin yung mga personnel namin. And at the same time, kung ma-observe nyo ba mga nakapost naman po, yung mga schools natin ngayon, nandun sila. Nagawa rin sila na mga security measures sila. For own schools, like yung para hintip na pag-check ng mga belongings ng mga batang pumapasok sa school. So, yun po yung mga strict security measures. Pero yung ibang eskwelahan, ma'am, na maaring malapit doon sa lugar ng pinangyarihan, no? Ano to, ma'am? May pasok ba sila ngayon o suspendido pa rin? Nirevise na ngayon yung klase, may pasok na ngayon. Apo, so may pasok na ngayon yung ibang eskwelahan. Apo, ma'am, ganito na lang po, no? Meron po bang isa pa sa tanong ngayon, yung mga magulang ng CICL, sila po ba ay kasi maraming nagtatanong ngayon, may pananagutan ba sila? Kung ibabase natin sa batas, sa the suspects are minors. May pananagutan po yung mga magulang nila. So, diniscernin ko yan ng ating batas ng ating mga hukuman. Okay po. Sige, huling... Makakapagsabi ang severity ng liability nila, ang ating mga parts na po ang mag-discernin. Okay po. Huling katanungan, ma'am. Kung meron po ba kayong huling mga... o may mga bagay po ba kayo na gustong linawin ngayon sa publiko? Sa dami po ng kumakalat, may kumakalat din ng mga screenshot ng conversation itong dalawang CICL natin. Ano po yung masasabi nyo? Ano po yung inyong gustong linawin sa publiko ngayon? Reminding po the public na hindi po basta-basta pang-propose ng mga masisela videos or content media, especially when it is related to minor. Kasi po, alam naman po natin, may katasasali na sa mga bata. Unless kung yung mga bata is yung perpetrator o biktima is wala po tayo institution. Protektahan po natin sila. Including that cat na kung may nagawa mong pagkakamali, pwede ka po manglago yan. So kung amin po silang procedure po online, post ng magagandang mga articles sa mga bata is para mauusirin natin sila na hindi po dumadaan sa tamang proseso. Hindi nakakatulong, nakaka-aggravate po sa sitwasyon. Kaya sana po iwasan po mga post na hindi verified na mga content at kung totoo man po, sakaling totoo man po, itinigil po maganda na ipinopost po ang mga yoris at nakaka-alleviate po at nakakapagbigay po ng magandang impression at i-explore din sa iba natin mga kabataan. So, at sa mga manginang din po, gabalan din po ang ating mga anak kapag gamit po ng ating social media, alamin po kung ano yung mga napanood at ng magiyahan po natin, marihilas po natin sa magagandang na nakikita sa social media. Dahil hindi naman po natin makontrol. Ibang mga tao po na gusto mag-post na hindi kaya-aya at hindi bagay na makita o mamata ng mga bata. So, yan po. Let us all be responsible po in using the social media. And yung for the parents, the more po natin na i-monitor na yon ang ating mga anak dahil sa labas po natin, there's wider than us ang community po na gumagamit ng social media.
Okay po. Maraming salamat po, Police Lieutenant Evelyn Lay Diaz, ang tagapagsalita po ng Tacloban City Police Office Public Information Office o PIO. Maraming salamat po, Mama, sa inyong oras. Manatiling mga tutok mga ka-vibes dito sa GB 99.9 para sa iba pang detalye ng mga balita. Nakasama niyo at napakinggan nyo Kiko Barako para sa Top of the Hour News. GB 99.9. GB